Balik na ho tayo dito sa Maynila. Marami hong nangyari sa Manila Police District ditong na mga nagdaang araw. Nasa linya na ho natin si Police Major Philip Ines, ang spokesperson po ng MPD. Good evening, Major Ines. Jeff Caparas po, Spot Report. Welcome po. Yes, Sir Jeff, isang kalmadong gabi. Ganun din sa mga nakatugay at nakikinig sa inyong programa ngayon. Major, unahin na ho natin muna to. Itong nagma-My Day na ito. Paano ho nyo ito na-arrest at paano natunto ng MPD? Itong mayroong mandamiento de arresto dito sa nanahuli, top 1 most wanted person ng Paseco Police Station. Nahuli ito noong December 10. Ito lang din sa may Port Area, Manila, sa may Paseco. Kung saan nga, nalaman natin dahil doon sa social media exploitation natin, na-trace natin itong subject natin ito na nag-post ng My Day kung saan yung location niya. Ayun. Nagkataon lang din dahil sabi nga natin, hindi lang sabi nga, patrolling ang ginagawa natin pag mga ganitong mga pagkakataon. Yes. Lahat ng mga tungtungan ginagamit natin. Oo. Para sabi nga natin makakuha tayo ng impormasyon at dahil nga doon nakakuha tayo ng impormasyon, at nalaman natin yung pinaroroonan nitong top 1 most wanted person ng Paseco Police Station. Yes. At yun nga, nahuli natin siya dito sa area din. Sa Maynila din ito, Major. Siyempre, kabisado ng mga pulis Maynila ang bawat sulok ng Maynila, no? Tama kayo dyan. Sabi nga, yun naman pinakamahalaga. Dapat kabisado mo yung lugar kung saan ka naka-assign. At hindi lang yun. Dapat hindi lang marami kang network, marami kang mga makukuhang magbibigay ng informasyon sa'yo. Kaya katulad nga nitong taon na to, top 1 siya, nilabasan ka ng mandamiento de arresto ng Battery Branch 178 nung nakaraang buwan. Anong kaso? At dahil nga dito, siguro kampante siya, akala niya, hindi, sabi niya, hindi tayo pasigatil sa panguhuli ng mga nagtatago sa batas. Nag-post siya ng My Day at yun na naging pagkakataon kaya siya nahuli ng mga pulis natin. Hindi ba niya pangalan niya doon, Major? Hindi na. May mga ganong pagkakataon, kaya lang sabi nga natin, pag familiar tayo dun sa tao, at saka marami tayong information na nakukuha, nakakatulong yan sa atin. Lalo na yung mga kababayan natin na nagre-report sa atin, nagbibigay ng impormasyon. Cambio naman tayo dito, Major. Saka muna pala, itong suspect, anong kaso? Anong warrant niya? Yung kanyang warrant ay paglabag dito sa RA 9165 o yung droga. sa ating illegal drugs natin. So, illegal drugs natin. At ngayon ay nandun siya sa kustodiya ng Paseco Police Station. Hinihintay lamang yung kanyang commitment order para dalhin natin siya dito sa Manila City Jail. Ayun. Cambio naman tayo, Major, dito dun sa isang ginang, Sus Mariosep naman ito. Malalaswang video, binebenta ho, no? Nung sa tatlong kanyang minor de edad na anak. Ilang taon ho itong mga anak nitong ginang na to? Yan ang pagkakalam natin dyan, Sir Jeff, no? Isang 13 at saka isang 10, rescue ito ng ating mga pulis. Kasama natin yung ating Officer ng Social Welfare ng Manila. Kung saan nakakuha tayo ng mga impormasyon dito nga sa ginagawang palaswaan ng mismong nanay ng mga bata. Kung saan nalaman natin dito sa report din ng ating Women's and Children Concern Section na ang ginagawa nitong nanay ay kinukunan niya ng mga masiselang video yung kanyang mga anak at sabi nga gano'n, may pagkakataon pa na nakikipag-sexual engage siya dito sa kanyang mga anak. Sus Mariosep. Kaya hindi ka tanggap-tanggap ito. Kaya sabi nga gano'n, itong mga materials na ito ay binibigay niya naman sa kausap niyang mga foreigner online. Kaya sabi nga natin dito, gumawa agad tayo ng rescue operation at hinuli natin mismo itong alias na pop-up na to, alias pop-up dito sa may area ng Tondo, Manila. At i-rescue siyempre natin yung mga minor de edad niyang anak. Ilang taon? 13, ano? Major? Ang pagkakalam ko doon, Sir Jeff, isang 10 at saka isang 13. At kailan taon na raw ito ginagawa ng nanay? Yung hindi ko makuha kung gano'n nakatagal. Ang dati daw dito nakakuha lang tayo ng mga ganong impormasyon. Kaya walang tinayang na pagkakataon yung mga pulis natin, kasama natin yung mga iba pa nating ahensya ng gobyerno katulad ng ng social worker para i-rescue natin itong mga minors na to at tuloy natin itong nanay nila. Kamusta po yung mga bata? Nasaan ho sila? Under counseling po, no? Yes, nasa kustudiya sila ng Manila social worker natin.
At nag-undergo sila dito sa mga intervention natin. Matinding counseling ho yan dahil traumatic kong experience yan, Major. No? Anong sabi ho ni Didi General Ibay nung mabalitaan ho yung kaso hong yan, yung rescue operation natin ganyan? Ayaw din ho ni Didi ng ganyan. Yes, so una, kahit naman sino talagang magagalit. Dahil isipin mo ba naman mismong anak mo na babae, anak mo na lalaki, gagawin mo yon mismo, tapos ikaw pa yung nanay, hindi ka tanggap-tanggap talaga yon. At hindi lang yun, nakita naman natin talaga na nakakaiba yung kanyang ginawa at hindi dahilan yun dahil sabihin natin na meron silang mga problema sa financial, pero hindi yun na dahilan para gawin mo yun sa mga anak mo. At kaya wala tayong sinahin na pagkakataon dito. Hinduli natin itong si alias Pop na ito na nakaharap ito dito sa RA 119 na 30, yung Anti-Online Sexual Abuse Exploitation of Children. At saka kaakibat na rin dito yung RA 7610. Ito yung sa child abuse natin. Kaya sa kustudiya ito, Sir Jeff, ng Manila Police District, at hinihintay lang natin na lumabas din yung kanyang commitment order para mailipat natin siya sa Manila City Jail. Ano sabi, Major? Nasaan ang asawa? Nasaan ang tatay ng mga bata? Wala akong impormasyon sa pagkakaalam ko dyan, Sir Jeff. Wala na, hindi niya nakasama itong kanyang asawa. Wala na siyang doon. At yung mga anak lang kasama niya dito sa kanyang tinutuluyan. Okay. Dito na tayo sa panghuling nangyari ho dyan sa MPD, Major. Itong barangay Tanod ho na binarel, di ba? Nung kasama niya dati sa kulungan. Ano na pong update? Nahuli na ho yung suspect? Na-identify naman itong suspect na to. Kakosa niya ito, Sir Jeff. Ngayon, para silang miyembro ng Sputnik. Ang nangyari ito, nakita naman natin dito na pinatawag niya itong victim at pinatawag niya habang sila yung nagiinuman. At pagdating doon, walang sabi-sabi, binaril niya na agad itong ating biktima. At pagkatapos doon, naglakad lang siya ng casual. Identify itong ating suspect dito na isang 34 years old. Na miyembro ng Sputnik Gang. Na taga dito rin sa may barangay Tertipol, Manila. Hinihintay lang natin lumabas yung warrant of arrest nito. At pag lumabas yung warrant of arrest nito, sabi nga natin, kahit saan siya magtago, mahaba ang kamay ng batas para mahuli siya. Major, bago kita bitawan, kanina nag-usap kami ni Lieutenant Colonel Balano, ang hepe ng DASMA, dahil nga merong tinambangan na negosyante doon sa kanya sa DASMA. Ang isa sa mga suggestion niya kapag makikipag-transaction Major sa mga police station na lang. Sa Maynila, open din ba kayo dyan? Kung halimbawa ako yung negosyante, meron akong katransaksyon at may hawak akong malaking halagang ng pera, pwede ako magpunta sa mga stasyon ng Maynila, ano? Sabi nga natin kung saan tayo makakatulong para sa ating mga kababayan ng Police Maynila, para naman sa mga kababayan natin yan. Kung sa tingin nila makakatulong tayo dyan, bakit naman hindi? Bukas ang ating opisina dyan. Ang mahalaga lang dyan, malaman nila na palagi kaming nandito para proteksyonan sila. Yan. Kamusta ho pala ang pagbabantay, Major Ines? Nalalapit na ho ang simbang gabi. Marami yung simbahan dyan sa Maynila, no? Kamusta ho? Kamusta ang deployment? Yes, Sir Jeff. Meron tayong tinatawag na Paskuhan 2024 kung saan nga pagdating ng December 15 onward hanggang January 6 yan. Bukas na yan. Ay tuloy-tuloy yung gagawin natin ditong pagbabantay. Paigtingin natin yung presensya ng ating mga kapulisan sa kabaan at panulukan ng ating lugar Tanikalaan. Kung saan nga mahigit 1,200 Police Maynila ang ikakalat dyan. Dito to sa mga simbahan, sa mga places of convergence, yung mga ospital, lahat yan, mga terminal, kung saan yung mga puntahan ng mga tao, pasyalan ng mga tao, makikita nyo yung mga Police Maynila. At syempre sabi nga natin, Sir Jeff, katulad nitong binabanggit ko palagi na pamilihang bayan natin, itong Divisoria. Napakaraming talagang taong pumupunta dyan. Nung nakaraang taon na Sir Jeff, naitala natin mahigit 3 milyong kababayan natin ang pumunta dyan sa Divisoria. 3 million? Kaya nga marami tayong mga pulis. Pinaghahatian ito ng 2 police station, yung Moriones Police Station at Magic Police Station, Police Station 11, kung saan marami tayong pulis na ikinalat dyan. Hindi lamang mga
Civilian. Saka uniforming mga pulis natin, meron din tayong mga naka-plain coat na i-embed natin sa kalimitan ng tao. Marami tayong mga, sabi nga, out of the box na mga iba't ibang estratehiya Oo, para siyempre. mabantayan natin yung mga kababayan natin dyan sa lugar. Alright, on that note, maraming salamat po, Police Major Philip Ines, ang spokesperson po ng MPD. Salamat, Major. Merry Christmas! Yes, Sir Jeff, sa ngalan ng aming able, active, allied, Regional Director, Brigadier General Anthony A. Abirin, at ng aming District Director, Brigadier General Arnold Thomas C. Ibay, na may tataktom. Isang kalmadong gabi po. Alright, salamat, Major Ines! Yan po mga kaserbisyo ay si Police Major Philip Ines, ang spokesperson po ng Manila Police District.